Ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas na maaring makulong ng hanggang 20 taon ang komedyanteng si Vice Ganda at Ion Perez. 20 years! 20 years na maaring makulong si Vice Ganda at Ion Perez. Nako, maraming magagalit nito. Bakit naman ganon? Ano bang ginawa ni Vice Ganda? Gaya ng sinabi ko po nakaraan, napakabait na tao yan. Mapagkumbaba yan, marunong mag-public apology yan at hindi bastos yan. Ayan po yung grupo na nagsampa ng kaso kay Vice Ganda at Ion Perez. Ito, pinaliwanag po nila kung bakit o yung ugat ng paghahain nila ng kaso kay Vice Ganda at Ion Perez. Ito po, panoorin po natin. Ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas na maaring makulong ng hanggang 20 taon ang komedyanteng si Vice Ganda at Ion Perez kung mapapatunayang lumabag sila sa Article 102 ng Revised Penal Code 201 in relation to cybercrime. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Pinatawan kamakailan ng MTRCB ang noontime show na It's a Showtime ng 12-day suspension dahil sa umano'y indecent act na ipinakita ng mga ito sa isang segment ng show kung saan makikita ang pagsubo ng icing na Vice Ganda at Ion Perez. Sa kasalukuyan ay naghain ng motion ang programa na irekonsidera ng MTRCB ang una nilang desisyon. Samantala kamakailan lang ay naghain naman ng reklamo ang kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas sa Quezon City prosecutors laban sa dalawang personalidad. Ang isinampang kaso sa dalawa ay paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code in relation to cybercrime law. Maliban daw kasi sa offline platform ay nai-upload o nai-livestream ang naturang episode sa Facebook at YouTube. Ayon sa grupo, may epekto sa mga bata ang naturang indecent act ng dalawa kung saan isa daw itong allusion to a sexual activity. Sa paglabag sa Article 102 ng Revised Penal Code in relation to cybercrime law, pwede silang makulong sa loob ng 20 taon. This said act, this said exhibition was actually obscene, and it was sexually enticing to immoral acts, especially in the presence of children whose minds are very open and easily persuaded or easily enticed to follow what these two persons were doing in media, especially in the eye of the public. But ang problema, naka-livestream siya sa Facebook and YouTube. That's why, iba kasi pag nakalagay sa Facebook and YouTube kasi covered na ang cybercrime. Yeah. What is the relevance of that cybercrime? Kasi pag Article 201 lang, ang penalty is prison mayor. Prison mayor is 6 years, 1 day, to 12 years ang penalty under prison mayor. But because under the cybercrime, nakalagay doon, pag ginamit ang technology, ang computer, 1 degree higher. Pag 1 degree higher, hindi na prison mayor. Kung hindi, reclusion temporal. What is that reclusion temporal? 12 years, 1 day, up to 20 years. Saad pa ni Tolentino, hindi personal ang dahilan ng kanilang pagsasampa ng reklamo. Giit pa nito na ang inakto ng dalawa ay isang malinaw na public crime kung saan kahit sino ay maaring magsampa ng reklamo. Ang kanilang complaint ay hindi rin anya galing sa chismis, kundi ibinase nila sa kanilang legal study. Hindi naman natin pinipersonal si Mr. Vice Ganda or si Ion Perez. But we are here because of our advocacy. Now, we should be a responsible social media user. So, yun ang advocacy natin. Dr. Olarte and the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, sila mismo ang nakakita. Hindi lang sa TV. They check it on Facebook, on YouTube, nakita din nila. So, ibig sabihin, hindi ito based lang sa chismis or sinabi ni Pedro, sinabi ni Juan. Sila mismo ang nakakita nung insidente ng Isip Bata segment ng It's Showtime. They personally witnessed it Yes. as well. So, therefore, they have personal knowledge of the facts of the case. Pero aminado ang grupo na maiaakit lamang sa korte ang kanilang reklamo kung makikitaan ito ng probable cause. Ayon naman kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla at kay Senior Deputy Prosecutor Richard Fadulion, ang reklamo ay dadaan sa masusing pag-aaral at titingnan ang lahat ng ebidensya bago ang pag-aakyat ng kaso sa korte. Right now, mahirap magsalita kung pwede siyang grounds for the filing of a case until such time na makita natin kung ano talaga yung circumstances surrounding kung ano man itong ginawa nila. No? Kailangan pag-aralan mo ng mabuti yan, tingnan
kung may violation o may batas na nilabag. Tapos, ang isang bagay din, yung tanong mo kung ito'y pwedeng i-file in relation to yung cybercrime law, tingnan din natin kung lahat ng elemento papasok. Kasi kung hindi lahat ng bagay na ginamitan ng computer o ng kahit anong device automatically falls under a violation of the cybercrime law. Merong mga tinatawag na cyber-enhanced offenses. Ang reason kung bakit ginugusto na i-file yung under the cybercrime law is because mas mataas yung penalty. Pero tulad ng sinabi ko, kailangang aralin at tingnan ng mabuti kung meron nga talagang mga elemento ng violation ng cybercrime law bago isampa yung kasong ganun. Pag yan po yung final na sa piskalya, papayagan po na bibigyan natin ng laya, syempre yung piskal na evaluate yan. Hindi ho yan para pangunahan natin. Sila po ang makakakita ng primary evidence. Sila po ang makakarinig ng direct testimony. Hindi ho para i-substitute ko yung judgment ko. And I just want the prosecutors to do their job. Gawin lang nila ang trabaho nila. And masaya lang po tayo ron. Doon naman sa panukala na mamigyan ng kapangyarihan ang MTRCB na makapag-prosecute, ito ang sagot ng prosekusyon. The MTRCB is an administrative body. Now, to give them yung prosecutorial powers is easier said than done. Mas madaling sabihin, mahirap gawin. Bakit? Kasi unang-una kailangan magkaroon ka ng prosecution arm or prosecuting arm. Para magkaroon ka ng gano'n, kailangan may pagsasanay, meron kang kaukulang bilang ng abogado na maaaring gumawa nun, at may kakayahan na litisin o i-prosecute ang isang kaso. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. It's showtime! Nako, magkaalaman po sa huli yan. Kung uobra ba sila kay Vice Ganda? Bakit naman ganon? Baka naman nainggit lang sila kay Vice Ganda kasi sikat na sikat po yan si Vice Ganda. Napakabait pa na tao at mapagkumbaba at hindi bastos. Lahat na kay Vice Ganda. Ano naman ginagawa nyo? Kayo, pabor ba kayo sa ginawa po ng grupo na yan? Na ipapakulong si Vice Ganda at Ayon Perez? Ano ba naman? Kung sakali bang mangyari yan na makulong sila, magkasama ba sila sa kulungan? Nagtatanong lang. Hanggang dito na lang po. Thank you. Bye-bye.